Magandang araw mga boss, i-troubleshoot ko muna itong problema ni customer sa pang-ilalim dahil nga sa may wiggle daw itong manibela niya. Malakas ba yung ganong manibela? Pero hindi naman po bro. Hindi naman malakas. Hindi naman. Pero ito, tinan mo. Yan o. Ugaan niya o. Yung nga po. Ganun naman ang pag-check up yun eh. Hawakan mo yung dalawang gilid. Yan o. Tapos ugain mo yan. Yan. Meron yan. Pero sa nakikita ko dito sa ano eh. Hindi sa tyrant eh. Actually mga boss, napacheck up na itong pang-ilalim ng sasakyan. Kaya lang may kabigatan ng hatol. Ibig sabihin, malaki yung magagastos. Ang gustong mangyari nitong customer, kung ano lang sana yung makikitang sira dito sa pang-ilalim niya, yun lang ang dapat palitan. Kasi, bawal. Grabe talaga lakas ng impact wrench ko. At tanggalin ko na itong gulong mga boss para ma-manual check up ko yung pyesa dito sa pang-ilalim ni customer dahil nga sa nakakaramdam daw siya ng wiggle dito sa manibela na pag nililiko niya para itong manibela para daw merong clearance. Okay na. Pinapihit ko pa kaliwa itong manibela dahil nga sa i-disconnect ko itong tie rod dito sa steering knuckle. At para maluwagan mo itong nut dito sa tie rod, tanggalin mo itong cutter pin. Tapos gagamit ka ng socket wrench na number 17 para maluwagan mo itong nut sa tie rod. Pag maluwag na itong nut, gamit ka ngayon ng ball hammer mo, paluin mo itong steering knuckle para nga makalug yan. Nang sa ganun, bumitaw itong tie rod sa steering knuckle. O, di ba? Basic lang. Tanggalin mo na ngayon itong nut dito sa tie rod para ma-disconnect mo na yan at ma-check up mo itong tie rod. Wala, hindi sa tie rod eh. Ayan po yung tyrant. Opo, hindi dito galing. Dahil okay itong tie rod at hindi naman yan yung pinanggalingan ng wiggle ng manibela, ito namang rack end ang check upin ko. Ayun! Sa rack end. Ayan oh. Sa rack end. Kaya possible na yan sa wiggle, pero check upin ko pa rin yung wheel bearing. Yung nasa loob po ng parang ano, Hmm? yung goma. Opo, nasa loob. Sa pag-check up naman itong wheel bearing mga boss, ang una mong mararamdaman dyan or maririnig mo may ugong eh. Pero check upin ko pa rin ito kung meron siyang kalog. Kaya lang sa pag-check up na ginawa ko, negative naman siya. Kaya punta na lang ako dito sa isa pang problema ni customer na yung brake pad niya raw manipis na. Pag ganyan, palit na. Pag tinanggal mo naman to, ito lang oh. Nasa brake po. Tanggalin mo ito yung caliper. May 2 bolt yan na number 40. O, ayan. Yan yung 2 bolt. Pag tanggal na yan, iangat mo na to. Yan. Ayan yung brake pad mo. Ala, sobra na sa nipis itong brake pad ni customer. Oh. Punta po talaga brad. Opo. Yung mga ganitong klaseng brake pad, brother, kailan ka huli nagpalit? Hindi pa po napapalitan. Oo. Bali, Pag ganito, talagang inaano ko na yan, pinapapalitan ko na yan. Unang-una, ang na-apektuhan dyan, kapag masyado lang matagal yung brake pad, ito, ayan o, gumagaspang o. Tignan mo. O, di ba? Gaspang na niya o. Di ba? Yung disc brake niya na-apektuhan. Kasi nga, masyado lang matigas yung brake pad, matigas na yan masyado. Hang ako dito, mula ng 2018, hindi pa napalitan ng brake pad. Talaga yan, manipis na yan. Chinek ko nga itong rotor disc niya, mabuti na lang, hindi siya lumalim. Pero nagkaroon siya ng kaunting gasgas. Pero makukuha naman sa liha yan para hindi na mapagastos si customer sa pagpapareplace ng rotor disc. Balik muna ako dito sa problemang wiggle sa manibela ni customer. At sa naging diagnose ko nga na pinanggagalingan ng wiggle ay itong rack end. At para matanggal nyo naman itong rack end, syempre kailangan tanggalin nyo itong steering boot. Pero bago nyo tanggalin itong steering boot, tanggalin nyo muna itong dalawang umiipit sa kanya. Yung tig-isang clamp dito sa magkabilang dulo ng steering boot. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang clamp. Kaya lang meron tayong nakalimutan. Ibalik ko muna itong tie rod dito sa steering knuckle dahil nga sa kailangan ko palang luwagan yung lock nut ng tie rod dito sa rack end. Number 22 yun mga boss. Kaya gagamit kayo ng number 22 na open wrench para maluwagan niya itong lock nut ng tie rod. Ayun mga boss, oh. Luluwagan nyo lang naman yan. After nyo maluwagan, ibalik nyo rin siya. Higpitan nyo lang siya ng kaunti. Yan. Ganun lang ka-basic mga bossing, ano. Tapos, pwede mo na ulit i-disconnect itong tie rod dito sa steering knuckle. Siyempre, yung nut yan, ibalik mo ulit dito sa tie rod. Tsaka mo ngayon tanggalin na itong lumang tie rod. Ayan mga boss, pipihitin nyo lang yan pakaliwa at natanggal ko na siya. Yun lang, kung makikita nyo, tanggalin ko nga pala muna itong nakaharang dito sa rack end. Meron pa itong tapalodo eh. Ayan oh.
Number 12 yung ginamit kong box rest dyan mga boss. Naharangan niya kasi itong rack end. Gagamit ako dyan ng yabi tubo para matanggal ko itong rack end. Kaya kailangan tanggalin ko itong nakaharang na tapalodo. Tapalodo talaga? Naku, mamaya marinig ka ni Basir. Ang hanap pa naman yun, makapuntos. Hilahin ko na nga itong steering boot niya. Medyo matigas yan mga boss, kaya medyo hilutin nyo lang sa pagtanggal nitong steering boot para hindi siya masira. O, di ba? Ganun lang siya ka-basic. Prove ko ulit kay customer na sira talaga itong rack end niya. Nakalog niyan eh, oh. Yun, oh. Ito. Yan, oh. May lagutok to narinig ka eh. Ito, may narinig ka ditong lagutok eh. Yan o. Yung mo narinig yun, may lagutok. Yan yan eh o. Kaya umuuga yung gulong mo. Kasi kailangan matibay ito para ma-check natin itong bearing. Eh paano ko ma-check yung bearing kung malambot yun? Kailangan maayos muna yung ano. Nakikita natin sila bago tayo mag-check ng bearing. Unang-una, wala ka naman natin narinig na ugong eh, di ba? Wala naman po. Yung kasing pag-check up na ginawa ko dito sa wheel bearing ni customer, partial lang yun mga boss. Ulitin ko yung pag-check up after ko mapalitan itong rack end para masigurado ako na wala nang problema sa wheel hub bearing niya. And mga boss, nailagay ko na itong yabi tubo dito sa rack end. Yan, ipipwesto ko lang ng maayos yan. Tapos gagamit ako dyan ng, ayan, ball hammer. Papaluin ko itong rack end paluwag. Pakaliwa lang naman yung pagluwag niyan. At kung makikita nyo, lumuwag na itong rack end. Kaya pwede mo na ngayon tanggalin itong yabi tubo mo. Tapos tuluyan mo nang tanggalin itong rack end mo. Pero kung gagalaw lang sana ng ganon, wala sang kalog, pwede pa yun eh. Eh pag ganyan talaga, ito mga yan oh. Yan, may ugada eh oh. Nahihila-hila mo na yung gulong. At bago nyo tanggalin itong lock nut ng rack end, sukatin nyo muna yung thread niyan, papasok dito sa tie rod. Kailangan kasi mga boss, lalo na't wala ka naman pang alignment ng gulong or hindi agad madadala ni customer sa pagpapa-alignment ng gulong itong sasakyan niya, dapat tandaan mo yung thread dito sa rack end na ipapasok mo sa tie rod. Para pag tinanggal mo itong nut at inilagay mo na yan sa bagong rack end, meron kang ginawang panukat kung hanggang saan yung thread na ipapasok mo sa tie rod. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapa-alignment ng gulong. Magpapa-align ka pa rin mga bossing, importante pa rin yun. Ayun mga boss, inilagay ko na itong steering boot dito sa bagong rack end. Tapos dito naman sa dulo ng rack end, nilagay ko na yung maliit na clamp. Tsaka ako ngayon ipapakapit na sa thread itong lock nut ng rack end. Pag naipakapit nyo na itong nut, pihitin nyo na yan hanggang sa umabot siya dun sa ginawa nyong tanda na papasok nga dito sa tie rod. After ko naman maibalik sa dating tanda yan, dito na ako sa steering crack. Pupunasan ko muna yan mga boss. Ayan o, punasan nyo yan para matanggal yung dating grasa na nakalagay, pati yung dumi na kumapit. Tapos pahiran nyo ng panibagong grasa. Ganun lang naman ang style dyan mga bossing eh. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong rack end mo. Yan mga boss. Bago na yan ha, ipakapit mo na sa thread niya yan hanggang sa sumagad. Siyempre dapat sigurado ka na hindi palustrid yung pagkakalagay mo ng rack end dito sa steering rack. Tapos gamitan mo na yan ng yabi tubo mo para ma-final mo na yung higpit dito sa rack end. Alam niyo mga boss, meron akong special tools patanggal dito sa rack end. Kaya lang mas komportable ako pag yabi tubo para bang sigurado ako sa pagkakahigpit. Kasi nga after ko mahigpitan yan gamit itong yabi tubo, kita nyo di ba? Pinapalo ko pa yan ng ball hammer para sigurado ako. Pag okay na yung pagkakahigpit ko, pwede ko na ngayon ilagay itong steering boot. Itutulak nyo lang naman itong steering boot mga bossing. Siyempre, ipapasok niyan dito sa housing ng steering rack mo. Ayan o, nakikita nyo naman kung paano ko nilalagay yan, di ba? O, basic na basic lang. At pag okay na, ilagay mo na itong clamp dito sa harapan ng steering boot mo gamit ka ng plier. O, di ba? Salpak na. Tapos sa kabilang dulo ng steering boot, ayan o, nilagyan ko na lang siya ng cable tie. Siyempre, dapat mahigpit din yung pagkakalagay mo ng cable tie. Tsaka mo ngayon kuhatin na itong thread ng pagsasalpakan mo nga ng tie rod. And mga boss, kung makikita nyo, ina-adjust ko pa yan dahil wala pa siya sa tamang sukat eh. Kailangan kasi pag ibinrik nyo yung tie rod, doon pa rin sa dating haba ng thread na ipinasok nyo sa kanya. Para kahit papaano, naka-align pa rin yan. Bagamat hindi man perfect, syempre, dadalhin mo yun sa mag-a-align Di siya na magpe-perfect nun. Ang mahalaga na ibalik ko sa dating position yung tie rod dito nga sa rack end.
Ayan mga boss, naibalik ko na itong dating tyrant ni customer. Hindi ko na yan pinalitan. Okay pa naman eh. Eh yung gagawa dito, wiggy lang yung problema ni customer. Aba, ang gusto ba naman palitan lahat ng pang-ilalim niya? Narinig niyo naman si customer, di ba? Tinanong ko kung meron kalampag or lagutok dito sa pang-ilalim niya. Wala naman daw. Eh ang nirereklamo niya lang may wiggle sa manibela. O di doon lang tayo pumunta. Eh kung sa palagay mo, lugi ka. Magagawa mo yung wiggle ng manibela niya na hindi siya gagastos ng malaki. O di singili mo siya ng gamit yung skilled mo. I-diagnose mo maigi para ma-pinpoint mo yung sira. Pag nawala yung sira, o tsaka mo siya singilin ng tama. At bilang customer naman na nagawa yung sasakyan mo na hindi ka na napagastos ng malaki, huwag mo naman barating yung pag-troubleshoot na ginawa sa sasakyan mo. Lalo na't malaki yung magagastos mo. Balik na nga ako dito sa ginagawa ko. Bakit ba ako napunta dyan? Wala na. Sa akin nga po. Wala na. Wala na. Wala nang kalago. Yun lang. Sa akin nga po. Opo. Sa akin lang. Nakita nyo mga boss, nung inalog ko itong pang-ilalim niya, hinawakan ko nga itong rotor, niliko-liko ko pa kaliwa pa kanan, wala na siyang uga. Ibig sabihin, yun lang talaga ang pinanggalingan ng wiggle, itong rack end. At yung wheel hub bearing nito, negative talaga, wala siyang problema. Kaya after ko mahigpitan yung nut dito sa tie rod, nilagay ko na yung cutter pin, tapos itong lock nut ng rack end, kung makikita nyo mga bossing, higpitan ko na rin yan. O diba? Basic. Tandaan nyo mga boss, dito sa side na ito, isa itong rack end sa pwedeng panggalingan ng wiggle ng manibela. Pero hindi pa ako tapos dito sa paghatol. Siyempre sa kabilang side, kailangan ma-check up ko pa yun. Dapat both side, pag may problema, magawa. Para sigurado mawala yung wiggle sa manibela. Siguro po dahil sa talaga ngayon na nabakla. Di ka talaga nagpapaservice? Hindi ba po? Anong model to? Ha? 2018 po. 2018? Grabe, di ba? Maingat si customer sa sasakyan. Yan na po nagpalit ng ano. Ng brake pad. Ngayon lang? Okay. Actually, mga boss, nang in-interview ko nga si customer, binabiyahe niya pa itong sasakyan niya papuntang probinsya. Medyo malapit nga lang, pero matipid pa rin siya sa preno. Biro niyo naman, ngayon lang siya nagpalit ng brake pad. Medyo may kaunting gasgas lang at may mga kalawang na kumapit dito sa rotor disc, pero makuha naman yan sa liha. O, di ba? Pwede na yan. Sprayan ko naman yan ng brake cleaner mga bossing para kahit papaano yung mga kumapit na malagkit o kalawang dito sa rotor disc, mawas out siya. Tapos pupunasan ko yan ng malinis na basahan para yung nagmarka na brake cleaner matanggal. O ayan, okay na. Dito naman tayo ngayon sa kabilang side ng rotor disc. Ganon din mga bossing, i-spray nyo itong rotor disc ng brake cleaner. After nyan, gamit yung basahan o punasan nyo siya. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa part 2 para malaman nyo kung nawala ba yung wiggle ng manibela at yung clearance niya pag lumiliko. Kaya hanggang dito lang muna, sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pa-subscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat sa panunood.